Mga kababayan, ayon sa World Health Organization, ang rabies ay tinatayang nagdudulot ng 59,000 o 59,000 na pagkasawi ng tao taon-taon sa mahigit 150 mga bansa, kabilang na ang malaking bahagi ng Africa at Asia. Endemic ito sa Pilipinas at patuloy na tumataas ang kaso nito lalo na sa panahon ng tag-init. Kaya naman ngayong umaga ay makakapanayam natin muli si Dr. Amado Flores III, isang emergency medicine specialist, para pag-usapan pa ang rabies. Magandang umaga po, Doc Amado. Morning, Doc. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nakikinig ng inyong programa. Salamat po sa pag-imbita ninyo. Alright, Doc, alam nating madalas marinig yung salitang rabies, pero para mas biglang linaw sa ating mga tagapanood, Doc, ano po ba ang rabies at paano po ito nakukuha? Okay. Ang rabies po ay isang sakit o isang kondisyon na primarily sakit po ng hayop. Ito po ay primarily na nakukuha ng mga hayop tulad ng aso, pusa, sa ibang bansa, squirrel or mga bats. Maaari po itong mai-transmit o maipasa sa isang tao sa pamamagitan ng pagkagat o pag-exposure sa saliva ng isang hayop na infected ng rabies. So doon po ito nakukuha pag tayo ay nakagat o na-expose sa saliva ng isang hayop na infected ng rabies. Okay, Doc, sa pinakabagong report po ng Department of Health, mayroong 84 cases ng rabies na naitala sa bansa simula lang nitong Enero hanggang kalagitnaan ng Marso o March 16. Kabilang po sa mga kasong ito ay rabies sa iba't ibang livestock, particular na po sa baboy. May way po ba na maipasa ang rabies sa pagkonsumo ng karne ng mga infected animals? Gaya po na sabi ko, ang rabies po kasi natatransmit o naipapasa sa pamamagitan ng kagat o sa pamamagitan ng mag-transfer ng laway kung saan nag-i-stay po yung rabies virus. Wala pong nasusulat regarding transmission of rabies sa pamamagitan ng pagkain ng infected na hayop. So kahit laway, kunyari. Kagkagat talaga. Oo, pero pag niluto mo, namamatay na I rin. remember kahapon may nagtanong rin sa akin yan na may lumalabas kasi na usap-usapan na kapag kinain mo daw yung karne ng may rabies na hayop, pwede ka na rin daw magkaroon. Yun nga kasi dahil sa ni Doc laway, ngayon, nilinaw. laway lamang pwedeng kagatin. Okay, Doc, ano yung mga palatandaan at sintomas na rabies infection sa mga hayop at sa tao? Okay. Ang rabies infection po ay may tinatawag na stages. So yung unang stage po, ito yung prodrome, yung pinakaunang stage na nagsisimula sa pamamagitan ng starting na pamamanhid o walang pakiramdam sa parte ng katawan na nakagat ng aso. Susunod po ito, magkakaroon ng paghihina yung isang tao at pwede ito maglagnat, magkaroon ng pagsakit ng ulo, pagsusuka, at magkaroon ng pananamlay. Pagkatapos po ng tinatawag na prodrome ay pwede na magpunta sa acute neurologic phase yung condition kung saan ang isang tao ay nagiging hyperactive. Ito yung mga taong parang agitated na sila, nawawala sa sarili, nagkakaroon ng hallucination. Yung iba nagkakaroon ng hydrophobia. Yung iba rin po ay bumibilis yung paghinga, yung tinatawag natin hingang aso. Nag-hyperventilate sila at nagkakaroon ng laryngeal spasm, parang sumasarado sa lalamunan, kaya sila ay natatakot sa tubig. So ito yung stage na hyperactive yung pasyente. After the hyperactivity stage or acute neurologic state, pupunta ito sa tinatawag nating coma, kung saan ang tao ay pwedeng magkaroon ng hypotension, pagbaba ng blood pressure, at maging comatose. At ang pinakauling stage, it's either mag-recover yung isang tao o kaya ay ikamatay o ikisawi ng isang pasyente ang rabies infection. Most of the time, mas mataas ang kaso na hindi nakaka-survive yung pasyenteng diagnosed ng rabies. Grabe pala talaga ang banta ng rabies rin pag ikay nakagat. Pero Doc, I wonder, gaano katagal yung progression nitong mga sintomas na mga minention niyo po? At kung let's say may rabies shot yung aso, tapos nakagat yung tao, dapat po bang bigyan din yung tao pa rin ng lahat ng shot na anti-rabies? O kung covered naman po yung aso na nakakagat sa inyo, okay na? Okay, napakaganda tanong na sagutin ko isa-isa. Regarding po sa rabies, yung tinatawag nating incubation period ng rabies is napakalawak. Pwede po itong from 20 to 60 days yung incubation period. So depende kung gaano kalayo yung kagat ng aso or pusa ng animal
papunta sa utak, mas malayo yung sugat papunta sa utak, mas matagal ang incubation period. Sa mga napanggit kong stages of the rabies infection, yung prodrome, pwede po ito magtagal ng 2 hanggang 10 araw. Yung tinatawag nating acute neurologic state, pwede tumagal ng 7 araw. At yung coma, pwede tumagal ng 10 araw. At pwede mamatay isang tao by 2 weeks. Regarding naman po sa inyong tanong na kailangan po bang pabakunahan pa rin pag nakagat ka ng aso kung ang ating mga aso ay kompleto naman sa bakuna. Ang rekomendasyon po ng ating DOH is irregardless of the vaccination status ng animal, kailangan pa rin magbigay ng tinatawag nating post-exposure rabies prophylaxis. Kasi po, ang rabies ay isang infeksyon na nape-prevent lamang sa pamamagitan ng pagbabakuna. And mas maganda na ma-prevent natin kahit na mababa yung tsansa na may rabies infection ang mga animals sa kompleto sa bakuna, hindi pa rin po siya 100% protected. Well, Doc, ito napapansin ko, no, madalas nilalaro ng mga bata yung mga hayop. At kapag mababaw lang naman yung parang gas-gas lang, hindi masyadong pinapansin dahil iniisip baka hindi naman at bakunado ito ng anti-rabies. Ano? Pero ano po ba yung dapat obserbahan sa isang tao na nakakagat nito? Kasi minsan isinasawalang bahala Ano po ba yung dapat makita o reaksyon sa katawan ng tao para sabihin na seryosohin na ito at kailangan ng dalhin sa doktor? Okay. So, hindi po dapat binabaliwala yung kahit maliliit na sugat o gasgas sa exposure sa aso o kahit sa pusa, sa kalmot. Kasi maaari pa rin nga ito magdulot ng infection sa rabies. So, ang importante sa mga ganitong condition is obserbahan natin ng aso or pusa kung kaya nating ikulong o i-isolate yung mga hayop ng 10 to 14 days, mas maganda para maobserbahan natin kung makakaroon ng sakit ng aso. Ngayon naman po, sa pasyente na nakagat ng aso or nakalmot ng pusa, yung unang prodrome po, yung mga initial symptoms ng pamamanhid, pagkawalan ng pakiramdam, at parang mga simptomas ng parang trangkaso, lagnat, sakit ng ulo. Pwede po kasi yung mga simptomas na nagsisimula na yung rabies infection. Mas maganda magpakonsulta ka agad sa doktor. Okay, so Doc, paano kung yun nga, nakagat o nagasgas, pero hindi ka agad nakakuha nung bakuna na kailangan para i-counter po itong rabies? May pag-asa po bang magamot pa rin ito kung medyo nararamdaman na yung sintomas nung nakagat o nakalmot, pero dun pa lamang siya magpapaturok? Kung nagkaroon na po ng mga sintomas, ibig sabihin po pumasok na infection sa ating ugat papunta sa utak. So, mahirap na pong igamutin sa ganong sintomas. So, ang importante po pag nakagat ng aso, para ma-prevent natin yung sintomas, hugasan po nating mabuti yung sugat at alagaan yung sugat. At huwag na po nating hayaang patagalin ang pagkonsulta. Dapat po ay walang dahilan na makuli ang pagkonsulta sa doktor or sa any animal bite center. Okay, Doc, bukod po sa rabies, may mga nagsasabi na pag ganitong panahon ng tag-init, mas daw po mas mapanganib yung rabies ng mga alaga nating hayop. Tama po ba? Opo. Talaga po nakikita namin na tuwing panahon ng tag-init, mas tumataas po yung ating mga kaso ng rabies. Unang-una po kasi pag tag-init, medyo po ang ating mga hayop, lalo na yung mga stray dogs and cat, is agitated sila. May form na maaari sila makakuha kagad ng rabies infection sa ibang hayop pag na-expose sila. At medyo agitated po kasi ang mga hayop sa ganitong panahon na mainit. Kaya madali silang kumagat. So, kumbaga is pag mainit ang panahon, medyo irritable ang mga hayop, mas madali silang kumagat ng ibang tao o ibang hayop. At dahil dito, kung may infection, kung may rabies infection ng isang aso na kumagat ng another hayop, mas madalas yung transmission, kaya mas mataas yung transmission tuwing mainit ang panahon. Yung pala yung explanation doon, Audrey. Kaya, sa bagay, pag sa tao, minsan pag mainit, masungit rin tayo. Wag lang yung tao yung mga At saka tuwing summer po kasi nasa labas lahat yung mga tao, so kaya ganun. Well, tama nga po. Well, kasi ang rabies po ay preventable at sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya mahalaga po na maging mas maalam tayo sa usapin ng rabies, lalo na at marami sa atin ay pamilyar lang sa rabies sa mga alaga nating aso at pusa. At syempre, dapat alam natin kung paano yung tamang paunang lunas
at paggamot sa rabies. Maraming salamat po, Dr. Amado Flores III, para sa inyong oras at mga impormasyon na ibinahagi sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang umaga.